sa alat ng mga api sa 6 at dito sa talatang 6. Ako ay pagod sa kapighatian. Gabi-gabi ang aking higaan ay masamulan sa aking pagkais. Ang aking ulan ay mabad sa mga luha. Mga panoy na minarinig po ninyo pahayag ng Biblia. Hindi po paminsan nasasabi rin natin na tayo pagod na sa problema. Lalo na kung ito'y sunod-sunod para bang wala na katapusan. Kaya kahit ang binasa natin, yung mga taong gabi-gabi, halos tumatangis, iniiyak-iyak yung kanyang talungkutan. At ang lalong mabigat, pagka hindi ito nalunasan, ano po mangyayari? Ito po ay mauwi sa depression. Hindi po ba yan ang malaking problema ngayon ng tao sa mundo? Alam po ba nito, ayon po sa World Health Organization sa kanilang pag-aaral, meron daw po 264 milyon na mga tao na ito po ang tagling kaharamdaman. Meron po silang depression. At taon-taon daw po halos 800,000 na mga tao ang namamatay o nagpapakamatay o nagsisuicide bunga po ng depression. Kaya talagang malaki po ang isala na hinuhubog ito pagka ito ay hindi po nalunasan. Anong lalong mabigat na problema? Pagka po ang depression ay dumating sa tao, pakinggan natin ang sagot po ng Biblia. Ang babasahin ko po dito po sa aklat ng Jeremias naman, dito sa 8 at talatang 18. Pakinggan po dito. Ang aking kapighatian ay walang lunas. Ang aking puso ay may karamdaman. Dahil po sa kapighatian o depresyon, ano po ang iniisip ng ibang mga tao? Yung kanyang problema po wala ng lunas. Kaya tuloy, ano po ang naiisip ng iba? May ka po. Nakapag-isip ng masama, kaya meron tayo nababalitaan na nagsisuicide, papakamatay. Mabigat pagkarugan. Kasi nga po, nahulog sa matinding depresyon. Kaya kailangan, manunasan po ang problema tungkol sa matinding kalungkutan. Kaya lang, sabihin ng isang tao, paano po maalis yung kalungkutan, hindi natin makatakasan yung dito sa upong sa ito. Ito ay karang tumulubang kahirapan, kasamaan, kalamitan, umarating, kamibuan, tungan ito pabigat na karamdaman na COVID-19 pandemic. Ano ang lalo nagpapabigat yung dito mga mahal? Pagka inakalan na ito, ngayon kami hati ang tuman, okay. Pero alam mo natin sabihin, okay po ba? Wala nang muna sa pagkakalungkutan, karanasan ng mga tao sa mundo. Pakinggan po niyo, hindi po kami aming ulo-ulo, kundi Biblia po ang sasagot. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah 65 po, mga talatang 17 po hanggang talatang 19. Matamang bigyan ng pansin dito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng mga naon at mga pagabang, kabuluhan at kinumay, mga bagay na lumipas mo, dapat ng kalimutan. Ikaw sa inaharap ng may kagagahan. Umas tayo sa aking nililigtan. Aking lilighay ng Jerusalem na gaya ng lubos na kagagahan. Aking lilighay ng aking bayan na gaya ng nalisig na kasiyahan. Ako'y magandang sa Jerusalem, masisihan sa aking bayan. Wala ng mga ingay ng pagluhan sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Mga panawin po namin, sino po ang nagsasalita dito po sa mga talatang pinasa? Ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala pong imposible sa akin. Ano po ang sabi ng Panginoon? Nagbagong langit at nagbagong lupa. Bakit po sinabi ito ng Diyos? Ano po ginagawa nito sa pinag-aaralan natin? Kasi doon po sa bagong langit na may lupa, pinalipas na po ng Diyos. Ang kirot, ang magabag, ang iba't ibang mga suri na rin dito po sa bakit po ito sinasabi na sapagkat doon ang sabi ng Biblia, naroon po ang tunay. Kaya sabi sa atin, doon tayo tumingin. Kung ang ibig sabihin nun, yun po ang paglagatan natin ng bagong pag-asa. Yung bagong Jerusalem na pangako ng Diyos na kinaroroonan
sinasabi ng media news na kaganapan. Hindi po ito ating bayan o itong puntong ito na kung saan may maraming problema. Kundi doon po, naroon yung dalisay na kaligayahan. Ito wala po yun. Yung kaligayahan po dito sa mundo ay puro pansamantala lang. Pero doon po, sa Iligang Bago ng Jerusalem, naroon ang lubos na kaganahan at ang lubos na kaligayahan. Ano po katagi ang pan? Ng bayan yun, doon po wala ng ingay ng pagluha. Hindi ba yun? Nararanasan po natin kapag tayo nalulungkot. At sa binasa natin sa Biblia kanina, sabi po, yung higaan niya ay mahal dahil sa luha, buka ng kaniyang pagtamis at yung kanyang kalungkutang nararamdaman. Pero doon sa bayan pa na, wala nang ibig ng pagluha. Wala nang kalungkutan. Kaya dapat po tayo kung lahat makapanawin, makarating tayo lahat. Napakahalaga na tayo po ay makapasok po doon. Pero mahalaga naman po, sino kaya tayo makarating doon? Hindi ba lahat tayo ito pinakahalag natin? Marating natin yun sapagkat yun ang tatako sa lahat ng ating kagalutian at ating kalungkutan. Bakit po parapat lang na ito sa palataya na natin? Ano po pagkarantiyan ng Panginoon Jesucristo sa pangako ngayon ng Panginoon Diyos? Ang mabasahin ko po ay nakatanan sa aklat ng buwan. Ito po sa 16, 20 at dito sa halatang 22 pa, pakinggan po ninyo ang bahayag ng Biblia. 1:16, 20 at halatang 22. Magkakarantiyahan ko katotohanan ito. Ikaw ay kakari sa magdang. Ikaw ay malungkot. Subalit ang daigdig ay magiging masaya. Makararamdam ka, bakit subalit ang iyong sabi, magiging kaligayahan. Ngayon ikaw ay nasa isang masakit na sitwasyon. Subalit, makikita mo kayo muli. Pagkatapos kayo ay magiging malaya at walang sino pang makapag-aalis ng kaligayahang iyon mula sa iyo. Mga panawin namin, ang nagsasalita nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin ang sinabi nito ng Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Ano po garantiya ng Panginoong Jesucristo? Sa sinabi niya dito sa mga talatang binasa natin, sabi niya, maaaring ikaw po ngayon ay tumatanis, nalulungkot, sabi niya, nakararamdam ng sakit. Pero ano po mangyayari? Ang sabi niya, mapapalitan niyon ng kaligayahan. Kailan po mangyayari mga panawin? Pagka po nakita natin siya po kailan po yun? Yun po sa kanyang ikalawang pagparito o sa araw ng pag-uwi. Magpatagal po ba yun? Yung araw ng pag-uwi na itinanda ng Diyos na mangyayari sa mundo. Sabi po natin ang sagot sa Biblia, aklat po ni Propeta Sefanias, ang babasahin natin dito po sa Sefanias 1, 14, 18, pakinggan po ninyo ang itinuturo sa atin ng Biblia at pagpapanaw nito. Sefanias 1:14 at dito po katalatang 18, pakinggan po ninyo. Ang dakilang araw ng pag-uukop ng Panginoon ay malapit na at dumarating ng napakabilis. Pakinggan. Ang tinig sa araw ng Panginoon, ang magdirigma ay sumisigaw ng mamahin. Hindi makalaban o makatakas kahit ang kanilang tilan. Yung kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng gamit at buwan ng Panginoon at ang buhay. Di kayo matutupo sa apoy sa pagdadala at lubos niyang wawakasan talagang kahila-hilabong na wakas ng lahat ng mga nanibirahan sa ligtig. Magpatagal pa po ba mga panawin ang araw ng pag-uukop? Hindi po ay sa akin, kundi ay sa Biblia, hindi na po. Bakit po natin natitiyak sa pagkatasabi ng Biblia, ang dakilang araw ng pag-uukop ng Panginoon, ito po ay malapit na. Ang sabi po, malapit na at dumarating ng napakabilis. Yun po yung ikalawang pagparito ng Panginoon. At sa kanyang pagparito, hindi po mga taong mapanan na paggamat noon, nagdanas po ng matinding kalungkutan, pero sa kanyang pagparito, magiging maligaya na siya. At yung kaligayahan niya, sabi ng Biblia, walang sino pang makapag-aalis. Dapat po natin sa palatayaan.
sapagkat ang nangako ang Panginoong Jesucristo, ito po ang solusyon mga panawin sa kalungkutan. Kaya huwag natin isipin walang solusyon sa kalungkutan o depresyon. Ang bagong langit at bagong lupa na pangako ng Diyos, naroon po yun. Sapagkat naroon ang tunay na kagalakan, naroon po ang dalisig na kasiyahan. Baka po sabihin po ng iba na nakikinig sa akin ngayon, wala po pala ako problema kasi naniniwala ako na ako ay makararating dun po sa bayang banal. Mga panawin ang tanong po na lahat po matandaan ang marasa na makarating banal ay totoong makararating po doon. Itanong po natin sa Biblia, sino po ang pinatunay ng Biblia na makararating po sa bayang banal? Mabasahin natin dito po sa aklat ng Hebreo, dito po sa 12, mga talatang 22 hanggang talatang 24, ganito po ang mababasa po natin sa Biblia, Hebreo 12, 22 hanggang 24. Ngunit kayo lumapit sa bundok ng Sion, sa lungsod ng buhay ng Diyos, sa Jerusalem ng langit, at sa pagkakatipon ng ibabilang na masasayahan, at sa iglesia na binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga pinubos na nasa langit, na bawang pinasakdal na, at kay Jesus mismo, na dinala sa amin ang kanyang kapanghabang at bagong tipan, at sa tuong ibinisig ng buong kagandaang loob, na nagpapatawad sa halip na sumisigod ng pag-iiganti, kaya ng dugo. Mga panawin namin, ito po sa mga talatang binasa namin sa ito, sino po ang sinasabing naroon po sa langit ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo at ang iglesia na sabi po, inubos na bawang pinasakdal. Bakit po baging ng iglesia ay nasa langit? Patay po sa talatang binasa natin, ano po ba ginawa sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo? Sila po ang inubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa mga panawin, nasa iglesia po ang nakinabang sa katubusan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakalin po iglesia ito. Sapagkat kayo nakalin ninyo, napakaraming iglesia sa kasalukuyan. Lahat po ba na nagsasabing sila yun? Ano po iglesia? Inubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo na makararating po sa langit. Mabasahin po namin sa inyo ito, Hebreo 12, 22 hanggang 24. Dito po sa isang salin po ng Biblia na ating sinigit. Subalit kayo'y nakarating na sa katotohanan. Nandito'y nakatulog lamang ang mga singko sa bundok ng Sion at bagong Jerusalem. Ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay at kayo bahagi ng lungsod ngayon. Nakisama kayo sa milyon-milyong mga anghel na nagdiriba sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuario. Ang tunay na iglesia ni Kristo ng mga pagkakakilanlan ay nakalibang sa langit. Kayo nakarating na sa Diyos ang pinagmumulan at pamantayan ng tagpilan para sa lahat ng tao sa bayan sa inigal ng mga bansariling katangian ng mga taong magtinasakdan na pinanahuli sa pagkatao na tulad ng kay Kristo. Mga panawin, alin po ang pinabanggit ng Biblia na inubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ng Iglesia na makararating sa langit? Ito po ang unay na Iglesia. Kaya, mga panawin, makaranas man po kami dito sa kami po na mga kaanin. Sinari ko rin po kami sa mundo. Maranasan man po namin ang iba't ibang sakit at kalungkutan, subalit matibay po ang pananampalataya na kami po ibibigay ng Diyos ng lubos na kagalakan ng dalisay na kasiyahan doon po alati. Kaya nga po kami ng aming maunawaan ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya po mga kapatid namin mula sa iba't ibang relihiyon, kami po'y umalig sa Iglesia. Sapagkat naunawaan namin ito sa mundo, ay wala pong lunas sa iba't ibang mabibigat na mga sulit. Ang lunas, makakapos ang lahat ng yan, doon po sa bayang banal na pangalan. Pero para po ang tao makarating doon, kailangan ba kasama po siya doon sa katubusan sa mga tao? Pinubos ng tubo ng Panginoong Jesucristo at pinagunay ng Biblia. Sila po ang makakaanin at tunay na Iglesia. Kaya mula sa iba't ibang relihiyon o pangkabilang pananampalataya, kami po ay umaling kay Iglesia. Alam namin
isang mabigat na desisyon po yun. Maaaring ang mga kapatid namin, ayaw po sila kung sila ipagpasya umalig sa iglesia. Yung iba po ay nagalit yung kanilang mga kamahal sa buhay. Baka meron pang sa kanila na hindi nakuwid na kanilang mga kamahal sa buhay. Pero sapagkat naunawaan nila ang halaga ng iglesia na sa pamamagitan nito ang tao makararating sa kaligtasan pagdating ng araw ng pag-uupo umanin sa iglesia. Na ngayon ay kasama po namin naglilingkod sa Diyos at umaasa sa pangakong kaligtasan ng Diyos at ng Panginoon. Kaya ano po panawagan ng Panginoon Yesu Kristo ngayon sa mga tao? Kung gusto nilang makarating doon po sa langit. Sapagkat walang tao na nasa mahal na kanisipan na ayaw po makarating doon sa piling ng Diyos. Pero ano po ang kanyang kailangan po? Pakinggan yung tuturuan tayo ng Biblia dito po sa aklat ng Juan sa 7 at 9. Ganito po ang nililiwanag sa atin. Ito po ipakanyag mismo sa atin ng ating Panginoon Kristo ang ating tagapagligtas. Ganito ang kaniyang pagtuturo sa atin. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan. Buong katotohanan sinasabi ko sa inyo. Akong pintuan ng pulugan ng mga tupa. Akong pintuan. Ang sino bang taong pumasok sa loob ng awan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ano po ang dapat gawin ng tao para matawag kaligtasan? Makarating po siya doon sa bayang banal na pangako ng Diyos na masahin ng kaligayahan. Ang sabi ng Panginoon Yesu Kristo, kaya nang pumasok siya doon sa loob ng awan. Ano po ang kawan na dapat pasukan ng tao? Para po siya maging karapat-dapat sa kaligtasan sa pagtatapos ng tunay na buhay at nagpananahan doon sa bayang banal. Ito po sa gawa, ito po sa 20 at 28 ang bahayag ng mga apostol. Ingatan niyo ang inyong sarili ng awan na sa kanila iniwan kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang takanin ang iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng sarili niyang dugo. Mga panawin, tayo po pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Ito po ang iglesia ni Kristo. Binasa po natin ang nasa Biblia. Kaya po ba ng Panginoong Yesu Kristo nagtatayo ng iglesia? Iglesia tinawag na sunod sa kanyang pangalan, tinawag ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng pag-alim sa iglesia ni Kristo, ang tao makakasama sa katubusan, mapapatawad sa kanyang kasalanan at magkakaroon ng karapatan na maligtas pagdating ng araw. Kaya mga panawin, dito po namin kanina para po makasama natin po sa bayang banal na pangalan. At dito palang huwag tayo magaling ng kalungkutan sapagkat pagkatagoy natin ang pag-asa. Alam natin matatapos ang lahat ng kahirapan, matatapos ang lahat ng iba't ibang uri ng sulit sa mundo doon po sa bayang banal na pangako. Yung mga sabihin ko ng iba sa inyo, hindi po ba kayong mga iglesia ay meron din kalungkutan, meron din kayo mga problemang nararanasan. Ano po patibay namin pinananaligan at inaasam? Kaya nariyan po mga kapatid namin, masaya kami na. Maligayang kami maging pasigla sa ginagawa namin pamilipin sa Diyos. Kahit po nakararanas ng kalungkutan. Pakinggan po niyo nga ito sa aklat po ng Juan, sa 16 sa 20 at 22. Pakinggan po ninyong bahayag nito ng Biblia. Pagtuturo mismo ng Panginoon Yesus. Magagarantiyahan kung katotohanan ito. Ikaw ay tatangis sapagkat ikaw ay balon. Subalit, ang nagbigay pagiging masaya, makararamdam ka ng sakit. Subalit, ang iyong sakit ay magiging kaligayahan. Ngayon, ikaw ay nasa isang masakit na sitwasyon. Subalit, makikita mo kayo muli. Pagkatapos tayo ay magiging paligaya at walang sino mang makapag-aalis ng kaligayahan yun mula sa panawin ang kaligayahan. Binabanggit nito ng ito po ang napakahalagang patawanan sapagkat ito po ang tunay na kaligayahan. Hindi po katulad ng kaligayahan sa mundo na matandaan. Ang kaligayahan ito naroon po sa bayang banal at
siya nasa loob ng unang siya, Iglesia ni Cristo, na siyang kinuho at tubo ng Panginoon. Mga panawin, inihahayag namin ang katotohanan ito ang nagtutugtog sa amin ay yung paglingid namin sa amin. Ito pong mga nangyayari dito sa mundo. Ito po'y panatandaan na malapit na po natapusin na itong mundo. Hindi na po manunasan ng iba't ibang problema dito sa mundo. Sapagkat ito'y nakatandang mangyari umani ng pagtalikod ng tao ang Panginoon. Pero ang tao may pag-asa. May kalungkutan man sa mundo, matututukan ang lahat. Pagdating ng Panginoon Yesus Cristo sa araw ng pag-uupo, sapagkat may mga taong makararating ang dadalhin niya sa kanyang banal na pangako ng Diyos na dupo. Wala nang problema, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang ligalig, wala nang kamatayan, wala nang isang buhay na maligaya at payapa, isang perfectong buhay, Panginoon na Diyos, tanang Panginoon. At ang makararating po ayon po sa Biblia, ang mga tao at nagkaanin sa pumuntahan ni Diyos. Mga panawin, inaakit po natin ngayon na patuloy na magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan. Kasi po, baka sabihin po ng iba na meron na siyang religion, sa paglayon, kapatay, kailangan po ang tao po. Ngayon natin po ang pinag-ipilakan. Ang itinuturo po ba ay tunay na araw na napasulat po sa akin. Kapag sa Biblia, may isa lamang na Iglesia, itinayo ang Panginoon kung dapat pumanin para tumatikman ang araw ng buko magtapos. Mga panawin, kahit po kayo sa bansa dito sa buhay, katulad din ng mga kapatid natin. Sapagkat pinapangarap po ninyo isang mabuting kapalaran. Gusto niyong mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya na po, namin sinasabi sa kabila ng mga BBC ninyo, yung kayo'y nag-iisa lang sa pagkatang marami sa inyo. Hindi po kasama yung pamilya, pero lahat ng yung dito sa inyong pamilya. At tayo sa ganung mga kapwa-tao natin, sumasaludo po kami sa inyo. Isang mabuting ama, o yun ay isang ama, isang mabuting ina, o yun ay isang ina, o isang mabuting anak, o yun ay isang anak na nagsasakripisyo para sa kanya. Pero tandaan po natin, ang pinaka ano ba ng kalagayan ng tao, naroon siya sa lugar. Yesus Cristo, para tumating po, makarating siya. Sa Cebu, kahit ang taong nagtamo ng maraming kayamanan sa ano man ang kanyang narating, sa mundo ito, naging kanyang pa siya, naging makapangyarihan. Pero kung siya po'y hindi na sakot, hindi mo siya makararating sa kaligtasan, ang kanyang tandaan na makakabot ito. Gusto ko niya rin, narating sa kanya. At yun, ano ang kamatayan, araw. Ang nais po namin mga palagi, kaya po nagsisipan ng mga kapatid. Kahit po, may pandemya, nariyan sila, nag-aanyaya ng mga tao para pakinggan ang mga araw ng Diyos ni Cristo sapagkat ang nag-udyok sa kanila ay ang pag-ibig sa kanilang kapwa-tao para sila man ay makasama. Salamat po kung marami sa pagkakataon na hindi po pinili sa akin. Asada po ay makapagpasya kayo. Yun ang panalangin namin. Pasya na po kayo. Mali sa tunay. Salamat po at marami sa inyo. Bago tayo magtapos kami. Ang nais mong baligtad ng tao. Ang mga iglesia ni Cristo upang ang kain ng aming mga kababayan
na umanib po sa loob ng banal na iglesia. Inihiling po namin sa iyo at nubayan mo po ang aming mga panauhin na sa kanilang patuloy na pagsusuri sa iyong mga banal na kalooban, bigyan niyo po sila ng karunungang nagmumula sa inyo. Maunawaan po ang iyong banal na kalooban at loobin mo pong magsama-sama po kami sa tunay na mga paglilingkod sa iyo upang tamuhin namin ang pangakong kaligtasan. Habagan mo rin po ang aming mga mahal na ikipag-isa sa ganitong mga pagpapalaganap ng iyong mga salita. Ipagkaloob sa amin, Ama, mga pagpalang kailangan upang sa dako, uparol, mga na marami pang taong matawag sa loob ng iyong banal na iglesia, magpupuri. Iligtas mo po ang iyong mga anak upang patuloy kaming maglilingkod sa dakila mong pangalan. Lubos na po kaming umaasa at nagtitiwala na kaugnay po kaming magtibay sa diwat layo ni nagmamahala. Hihiling po namin ang lahat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sandali lang po mga mahal na pakinggan po natin ng ilang Mga